Magandang araw sa lahat. Ako pala si Benjamin Rubisalara ng Baitang 11 STEM Altruism at nagprepresenta sa kasaysayan ng pag-unlad ng wikang Filipino. Sa simula o sa panahon ng katutubo o bago pa dumating ang mga Kastila sa Pilipinas noong ika-16 na siglo, may iba't ibang wika na at dialekto ang mga katutubong Pilipino. Ito ay naging silbi mga pangunahing wika sa archipelago. Ang pinakapopular na wika noong bago pa dumating ang mga Kastila sa Pilipinas ay ang Baybayin o Alibata. Ang Baybayin o Alibata ay may 17 na titik, may 3 patinig at 14 na katinig. Ito ay pinaghalong salita ng Malayo, Cambodia, Arabe, Borneo at China. Mga iba pang wika sa Pilipinas noon ay ang Tagnawa script, Budhid script, Hanuno script at Kawi script. Sa susunod ay ang panahon ng Kastila. Sa panahon ng Kastila, sa pagdating ng mga Kastila sa ating lupain, nabatid nila na ang Pilipinas ay watak-watak at maraming mga wika. Ito ang nagiging dahilan upang panaganapin nila ang Kristyanismo. Dahil pananaw nila ang katutubo ay pagano at di sibilisado. At nagiging masigasig ang mga Espanyol sa pananakop nila gamit ang kanilang reliyon. Nag-aral pa sila ng katutubong wika sa utos ng kanilang hari, ngunit napagtanto nila na hindi sapat ang pag-aral ng katutubong wika sa papag-unlad ng kanilang reliyon. Kaya noong ika-1550, naglabas ng kautusan ang Espanya na nagsasabi hanggat maaari dapat matatag ang mga paralan para sa pagtuturo ng wikang Kastila sa mga Indio. Ngunit hindi naman ito na isang katuparan dahil sa mga mismong pralye na hindi gusto ituro ang kanilang wika at pinilit nilang pag-aralan ang wikang katutubo. Bilang patunay, sumulat pa sila ng isang gramatika at diksyonaryo ng wikang katutubo. Kaya noong 1581 nailimbag ang RTI Diccionario di Tagala, isang diksyonaryo. Sa ilalim ng kolonyalismo ng mga Espanyol, ang wikang Espanyol ang naging opisyal na wika ng pamahalaan at edukasyon. Mulong galwal ang sitwasyon pangwika sa Pilipinas sa panahong ito. Nasusunod ay ang panahong ng Amerikano. Nang sakupin ng mga Amerikano ang bansang Pilipinas, sa simula, 2 wika ang ating ginagamit, ang wikang Ingles at ang wikang Espanyol. Sa kalaunan, napalitan ng Ingles bilang wikang opisyal, tinuruan tayo ng tamang edukasyon at sila ang kanakaunahang guro ng Pilipinas. Sila ay tinatawag nating Thomasite. Dumami na ang natutong magbasa at magsulat ng wikang Ingles sa panahong ito. At noong Marso 24, 1934, lumabas ng batas ang Estados Unidos, Batas Tyding-McDuffie, na nagtadhana ng kalayaan ng Pilipinas matapos ang 10 taon pag-iral ng pamahalaang Commonwealth na pinamunuan ni Pangulo Manuel Quezon. Wikang Ingles ang kanilang ginamit noon. At noong November 13, 1936, pinagtibayan ng Kongreso ang Batas Commonwealth bilang 184 na magtatatag ng unang surian ng wikang pambansa. Ang suriang wikang pambansa ay ito ang gagawa ng malawakang pag-aral ng mga katutubong wika sa Pilipinas upang magiging batayan sa gawing wikang pambansa. At noong November 7, 1937, inilabas ng surian ang resolusyon na Tagalog ang gawing batayan ng pambansang wika. Sunod ay ang wika ng Hapon. Nang lumunsad o dumating sa Pilipinas noong 1942 ang mga Hapon, nabuo ang isang grupong tinawag na purista. Sila ang nagnanais na gawing Tagalog na mismo ang wikang pambansa at hindi batayan lamang. Nang panahong iyon, Nipongo at Tagalog ang naging opisyal na wika. Bilingwal ang sitwasyon pangwika sa panahong ito. Pinagsigla ng pamahalaang Hapon ang panitikan na kasulat sa Tagalog. Sa panahong ito, tinawag itong hitong panahon ng Tagalog. Sa panahon ng kasarnilan, noong Hulyo 4, 1946, naging wikang opisyal na ang wikang pambansa, our pambansang wika.
Noong Marso 6, 1954, nilagdaan ni Pangulo Ramon Magsaysay ang proklamasyon bilang 12 para sa pagdiriwang ng Linggo ng Wikang Pambansa mula Marso 29 hanggang Abril 4. At noong September 1955, nilipat ang pagdiriwang ng Linggo ng Wika sa Agosto 13 hanggang 19 bilang pangunita sa karawan ni Pangulo Manuel Quezon na kinilala bilang ama ng wikang pambansa. At noong 1959, tatawagin na ang wikang pambansa bilang Pilipino. At sa kasulukuyang panahon ng Corazon Aquino regime, noong Pebrero 2, 1987, pinagtibayan ang bagong konstitusyon ng Pilipinas, Artikulo 14, Section 6 to 7, nakasaad na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay tawaging Filipino at gamitin ito sa pagkomunikasyon at pagtuturo. Noong Hulyo 1997, nilagdaan at ipinalabas ni Pangulo Fidel V. Ramos ang proklama bilang 1041 na nagtatakdag na ang buwan ng Agosto ay magiging buwan ng wika. At diyan natatapos ang aking presentasyon at maglalahad ako ng isang quote ni Jose Rizal. Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika, daig pa sa malasang isda. Diyan nagtatapos ang presentasyon ko sa kaysaysayan ng pagunlad ng wikang Filipino. Salamat.